Joseph, anong latest sa pwesto mo? Yeah, katatapos lamang natin ang ambush interview with Senate Majority Floor Leader Mig Subiri, and he did confirm to us na they will have 13 senators sa pagbubukas ng special session ng Kongreso, ng Senado at ng Kongreso. Tinanong natin sino yung number 13. He confirmed to us Senator Joel Villanueva. Nakausap na nila. Tinanong natin kailan yun nakuha. Siyempre sabi nila secret. But ang confirm ngayon is that when Senate opens for the special session, they will have the number 13 senators on their side. More than enough to proclaim yung mga gagawin nila succeedingly ay as legitimate Senate. Yeah. Pero Joseph, nakita niyo na ba si Senator Joel Villanueva kung dumating na siya sa Yan Senado? ang inaabangan natin. Marami nang dumaan sa atin ng mga senators sa baba. Sila SP Gatchalian, Senator Rizon Severos, si Senator Erwin Tulfo, yung magkapatid, Senator JB Ejercito, si Senator JB, sa tinanong natin, are you more confident with your numbers? Sabi niya, they are. At may pinapakita siya na, may sinasabi siya na signed. So, we don't know yet kung ano yung document na yun na signed. So, we also saw, quite interestingly, Pia, yung mother, I think, itong si Senator Win Gatchalian. At alam mo naman na pag may mga kamag-anak na dumadating dito, ay para yan sa isang special na event, probably an oath-taking, para ma-formalize yung position nitong si Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President. So inabangan natin Senator Joel, of course yung ibang mga Senate from the minority, we have not seen them yet. Sila, at least dito sa side ko, no, sa labas ng session hall. Yes. Yes, Joel number 13. Yes, Pia. Alright, actually, yun sana yung tatanungin ko, Joel, no? Kasi sabi ni Sandra... Joseph. Si Senator Joel Villanueva kasi ang ating inaabangan. Pero kanina nga kasi natanong ko si Sandra kung meron na siyang nakita mga senators from the Cayetano block pero wala pa raw pumapasok sa session. So, ikaw, Joseph, ikaw ay nakaabang sa labas ng session hall? Elevator. Sa elevator alright. before leading elevator paglabas sa session hall na. So far, wala pa tayong mga minority senators, yes. At nabanggit mo... Wala pa si Joel. Oo. Okay. Nabanggit mo, Okay, game. yes, nabanggit mo, nakita mo yung mother ni Senator Win Gatchalian. Yes, And like you said, itong expected kapag magkakaroon ng isang oath-taking. Pero aside from yung pamilya ni Senator Win Gatchalian, meron ka pa bang ibang nakikitang mga espesyal na panauhin or yung mga guests of the Senate na papasok sa session hall? Although marami rin kasing mga ibang nasa agenda, no, natatalakayin. Halimbawa, yung mga appointments at... So yung mga generals, I think, yung 5 na kabinbin. Wait, hindi naman. Okay, wala. So I think yung mga schedule will be, yung sa appointments, sa hapon pa yan, yung mga yung nakapending na sa commission on appointments. But that's 2 o'clock sa commission on appointments, yung mga pending na work ng Senate. So, but today, let's see muna. Ayusin muna siguro yung leadership. Legalize if you want yung, per lack of a better term, but they will have the numbers, 13. More than, kahit mag-baseline ka ng 24, 13 pa rin yan. So, kung may mga questions before about whether this is a real majority because of the baseline questions, I think yung sinabi ng mga senators kanina ay they're more confident na they have actually the numbers this morning. Yeah. Nung nakausap niyo ba si Senator Zubiri, Joseph, natanong niyo kung anong magiging epekto nung pagkakaroon ng 13th senator, no, in the personality of Senator Joel Villanueva, kung anong magiging epekto nito sa mga petisyong inihain sa Supreme Court? Okay, so in terms of petition, may kausap tayo sa Supreme Court. They will have their session, I think, at around 10 o'clock a.m. So I don't know what time is it now. 9:30 ba? 9 ba lang, di ba? So, ang possible na mangyari, Senate side, is that pwedeng yung questions on the legality of the majority at yung kanilang mga actions ay pwede yang mamoot. Kasi kumbaga, yung previous composition na may question at 12, now it is 13. Tapos pwede na silang magbotohan ng leadership based na gamit yung number, gamit yung 13 na numbers. So parang mo-override mo na yung 12 na majority, di ba? So that can potentially moot yung petition sa Supreme Court na i-final kahapon questioning
whether yung mga actions ng majority of 12 is legal. Because today, they have 13. At yung pagkakasuspindi ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada, Joseph, may epekto ba yan sa magiging takbo ng sesyon? At syempre, yung bilangan. Alam mo, okay, nabasa natin yung petition na sa Supreme Court at ang sinasabi doon, at that time na nag-roll call noong June 3, itong sina Senator Gatchalian, 24 yung bilang. Hindi siya in-exclude, no? But kaya ang tinatanong nila, kung 24 yung tinawag nyo, majority niyan 13, 12, di ba? But that's before the Supreme Court. Ngayon, yung suspension nitong kay Senator Jinggoy Estrada, ang sabi ng Ombudsman, for the 90 days that he is suspended, hindi siya pwedeng mag-function as senator. It will be curious now, Pia, kung halimbawa, mamaya sa roll call, ay 24 yung tatawagin or 23 lang. Kasi yung sa Arnulfo, at saka sa Arnulfo versus Cuenco na case, 22 yung tinawag doon na senators. Kasi 23, kasi wala yung isa out of the country. So yung baseline mo, Pia, is very important in determining what is the majority. Ngayon, abangan natin whether yung roll call will call 23 senators given yung decision or resolution ng Sandigan Bayan na suspended si Senator Jinggoy for the meantime. So, Alright. he cannot function as a senator. So, we'll see. But as far as numbers go, they have 13 over 24, majority. Alright. Yeah. Okay, sige Joseph, babalikan ka ulit namin mamaya ha. Maraming salamat sa iyo, Joseph Okay. Morong. At ngayon, puntahan po natin yung loob ng session hall kung saan naroon si Sandra Aguinaldo. Sandra, mukhang pumapasok na yung ilang miyembro ng mayorya. Yes, Pia, tama nga. Nakikita na natin si Senador Tito Soto, Senador Zubiri, Senator Lacson, Senator Ontiveros, Senator Aquino, Senator Erwin Tulfo, at si Senator J.V. Ejercito, maging si Senador Lito Lapid. Ayan, nakita na rin natin yung Maeve, Pia, at nakapwesto doon sa podium. Itong si Senador Sherwin Gatchalian. Malapit na ito magsimula, Pia. At nakikita rin natin dito na wala pa rin, no? Yung sa kabilang panig naman, yung tinatawag na Cayetano block, Pia. Usually, di ba Sandra, kapag ganyan minsan nauuna yung staff no, or yung team ng mga senador dyan sa baba sa session hall. So meron ka bang nakikita kung familiar sila sa iyo ng mga staff ng mga senators from the Cayetano block? Yes, meron naman. Nandito yung senador, yung mga staff ng ilan pang senador at nakapwesto rin sila doon. So side kung saan naroroon naman yung tinatawag na minority at sa kabilang side naman yung majority. Mas maraming staff na nakapwesto doon. Bagamat dito rin sa side na ito na tinatawag na pwesto ng minority ay may mga Senate staff naman na naririto ngayon, Pia. At actually, di ba nung mga nakaraang araw, Sandra, napakahigpit ng seguridad sa loob at labas ng Senado dahil sa mga sinasabing lambanta sa kanilang seguridad. Ngayon, magkaroon ng special session. Kamusta yung pagpapatupad ng seguridad ngayon? Ay, Pia, talaga naman. Ngayon ay nagpapatuloy yung heightened security at talagang pag wala ka talaga sa listahan, hindi ka makakapasok. Oo. Ito, at yung Sandra, mga vehicles, actually, Sandra, nakikita go ahead. natin si Senator Joel Villanueva, dumating na siya sa Senado at ayan, papasok. I'm sure makikita mo na siya sa iyong line of sight. So ito na ang kumpirmasyon na siya nga yung ika-13 senador na inaasahan today. Yes. Ayan, tama ka, Pia. Ito na, niyayakap na siya. At binabate naman ng ilang miyembro ng Senado belonging to the Cayetano block, or to Gatchalian block, Pia. So, sa bilang mo, Sandra, nasa 13 na sila ngayon sa loob ng session hall. Yes, Pia. Oo. Bale, ang nakikita ko dito ay narito na sila lahat. 3, 6, 9. Kompleto na sila, Pia, dito. Sa kabilang side, bakante pa rin yung mga upuan. Nakita natin, bumaba pa nga si Senator Gatchalian mula sa kanyang pwesto para kamayan si Senator Joel Villanueva. Although masasabi rin natin, Sandra, na hindi rin ito ganun kalaking sorpresa dahil nung weekend nagpalabas na ng pahayag si Senator Joel Villanueva na meron siyang mandato bilang senador na mag-attend kung magkaroon ng special session.
Yeah, yes, tama. Oo, kasi sinabi naman niya dadalo siya